24th year as a professional. He's 40 years old. What did we witness tonight, again, against the guy who was Thornton's face is really starting to show the effects. Oh, good right uppercut by Manny. See what Pacquiao's doing right now is giving him different angles. Seeing him beat Keith Thurman at 40 years old, like, damn, this guy's great. Let me tell you, that was just a quick punch. I would love to be the man that destroys Manny Pacquiao. Sa kasagsagan ng kasikatan nitong si Manny Pacquiao ay ilag na ilag sa kanya itong mga kampiyon sa pang-Alaska. Dahil sa nire-respeto ng mga ito, ang tikas at tindi nitong si Pacquiao sa ibabaw ng lona, lalong-lalo na sa oras na magseryoso na ito at gustuhing bugbugin ng gusto ang kanyang makakalaban. Hindi po matatawaran ang lakas, bilis at talino nitong si Manny Pacquiao sa boxing na kanyang naging pangunahing dahilan sa pagkamit ng legasiyang hinding-hindi na po magagawa ng kahit sino pa mang kampiyon sa makabagong henerasyon. Pero nung itong si Pacquiao ay nagkaedad po ng 40 anyos, ay dito na po nagsimulang nawala ang respeto ng mga ilang boksingero sa kanya na kung saan ay binastos at hindi na nire-respeto ng mga ito ang kakayahan ng nag-iisang 8th Division World Champion. Pero dito po kasi sila nagkamali dahil sa hindi pa rin pala talaga nawawala ang killer instinct nitong si Pacquiao na naging dahilan kung bakit sa edad na 40 anyos ay tatlo sa mga kampiyon ng 147 pounds welterweight division ang kanyang tinuruan ng leksyon sa ibabaw ng lona. Unahin na po natin ang isa sa mga di makakalimutang kampiyon dito sa welterweight division at ito ay si Keith One-Time Thurman na isa sa mayroong mga matatalim na dila na pinabagsak nitong si Pacquiao nang malasap nito ang nagbabagang kamao mula sa ating pambansang kamao. Please welcome the longest current reigning welterweight champion, the hard-hitting, acclaimed, and undefeated WBA welterweight champion of the world, introducing Keith One-Time Thurman. Nabalot ng katahimikan ng arena sa pagpasok ni Pacquiao na kung saan po mga idol ay nag-aabang sa kung ano nga ba ang ipapakitang kakayahan nitong si Pacquiao para dominahin ang mas bata niyang kalaban at mayabang na si Keith Thurman. Scheduled for 12. Look at the punches landed. 10 by Thurman so far. Pacquiao at 6. At sa nalalabing segundo ng round 1 ay pinakita nitong si Manny Pacquiao kung sino nga ba siya at bakit siya hinirang na isang legendary boxer. And let me tell you, that was just a quick punch. I would love to be the man that destroys Manny Pacquiao. Nagmistulang batang Manny Pacquiao na nagising ng puot at galit dahil sa pagmamayabang ng batang boksingero na si Keith One-Time Thurman. Matinding pasakit itong dinulot ni Thurman sa unang 6 na rounds ng kanilang laban ni Pacquiao na kung saan hindi niya inaasahan na may kakayahan pa ang matandang Manny Pacquiao para siya ay puruhan. Career that began in January of 1995 when Keith Thurman was 6 years In his old. 24th year as a professional, he's 40 years old.
What did we witness tonight, again against the guy who was previously undefeated? Thurman's face is really starting to show the effect. Oh, good right uppercut by Manny. Oh, and a great right hand by Thurman. Time winding down here in round 7. See what Pacquiao's doing right now is giving him different angles. Seeing him beat Keith Thurman at 40 years old, like, damn, this guy's great. Sa laban na ito, mga idol ay nanais si Pacquiao at hinirang bilang the oldest welterweight world champion at tinalo ang mas batang kampiyon na kailanman ay hindi pa nakakaranas ng pagkatalo. Boxing's pride of the Philippines, the ageless wonder, the one and only current WBA welterweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao! Ngayon ay sunod naman natin mga idol ang isa sa pinakamabigat na laban nitong si Manny Pacquiao ng kanyang kaharapin, ang mas bata noong kampiyon at may hawak ng WBO o World Boxing Organization welterweight world title belt na si Jessie Vargas. Itong si Pacquiao ay nagbalik sa kanyang pagre-retiro dahil sa na-miss di umano niya ang boxing, at sa kanyang pagbabalik ay agad-agad po nitong sinagupa ang kampiyon na si Jessie Vargas. I'm happy to be back. I feel lonely and sad when you are thinking you're not longer active with the sport of boxing. You know, I want to box, I want to continue because Sa laban na ito mga idol ay maraming naniniwala na hindi na kaya di umano nitong si Pacquiao makipagsabayan sa mas batang kalaban. Lalo pat itong si Vargas ay nasa kanya na ngayong kapanahunan na kung saan ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng kampiyon na ito na kanya di umanong tatalunin lamang sa laban ang 8th Division World Champion na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Let's come out victorious and to show that I'm the best in the welterweight division. What have you done to prepare for Manny? What have I done? What have we done? My team and I have prepared tremendously in a great way, and we look forward to performing well because that's what we work for. You know, and this November 5th, this Saturday night, tomorrow night, we're going to give the fans a great performance, and we plan to come out victorious. We worked hard for it, and we have no doubt that that will be the outcome. Walang kaalam-alam si Vargas na hindi pa rin nawawala ang bagsik nitong si Pacquiao. Kaya naman po yung mararanasan ng kampiyon na ito ang pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang talang buhay. Kaya naman ay huwag po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang highlights ng kanilang buong naging sagupaan. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng sundok.
Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng matinding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makakuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makakuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga madiding suntok sa ating kababayan. Di naman inaayaan ni Pacquiao na mangyari ito. Kaya naman malalakas sa suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan. Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa parehas po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa muka ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban.
Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Buboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao. Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao.
Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po may epektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung papaano niya nga ba ito maisasagawa. Dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagmistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampyon na si Jesse Vargas. Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans
na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas na suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt. At ang ating huling ihahay na laban ay ang pinakamabigat na laban nitong si Pacquiao nung kinaharap nito, ang Argentinian knockout boxer na si Lucas Martin Matthysse. Sa laban na ito ay challenger po muli itong si Pacquiao at nagmistulang bagong boksingero sa mata ng mga boxing fans na kung saan ay inaasahan na matatalo di umano sa laban ng ating kababayan. Pero katulad ng inaasahan, itong milyong-milyong mga Pinoy boxing fanatic ay nanalo pa rin sa laban ng ating kababayan at nagawang mapabagsak ang knockout puncher na si Lucas Matthysse. Touch him up and God bless. Touch him up. Here we go. Welterweight Championship. Nice little 1-2 there for Pacquiao. Who would have thought that Pacquiao would be the boss in there tonight, moving Matthysse wherever he wants him. Pacquiao is just good body work there by Pacquiao. And a good jab, a stiff one. Pacquiao's answering everything at this point. Coming back with that left uppercut again. You can sense the, I don't know if it's fear, but the concern Matthysse has for Pacquiao's power. Good jab there for Matthysse. Straight left, that's the punch that Diaz warned Matthysse about in the corner. Pacquiao handled it very well, and is still coming forward. It's been all Manny so far. Big body work there by Pacquiao. Good jab there from Pacquiao. Matthysse is seemingly starting to get back into this fight with his hand on Jeff Horn. And then really never told Freddie Roach that he was quote-unquote fired with his... Using his right hand. Matthysse missed and reach. Pacquiao's been there with some of the biggest and the best in the world. That's why that left uppercut has been landing so cleanly for Pacquiao. Here he does it again. Matthysse showing no signs of life right now, backpedaling. Matthysse looking very uncertain right now. Every time he throws a punch. You got to get ahead of him. Don't be the counter puncher. And there's a right hand. Finally, Matthysse finding some success. Nice left. Started with a jab. Love the use of the right jab. Let's see how he reacts. Some bad decisions that didn't go his way. He said, I had to change my style. I don't want it to go to the judges anymore. Couple jabs there for Matthysse. Even though Pacquiao hasn't won by stoppage in 9 years. Ooh, and a left hand. A good one there for Lucas Matthysse. Pacquiao said, listen, Mathisse's going to come to me. I don't have to go to him. Matthysse caught him there. Look, Matthysse still looks like he's in a bit of trouble. Caught a nice right hook there. There's a counter left from Matthysse. He caught Matthysse with a right hand as the Argentinian came inside. Now backs him up with a left. Every time he seems to be getting back in the fight, finding his rhythm, Manny hits him with a big shot and he has to start over. Yeah, it's, I was surprised to hear that. Manny's still being cautious. He has a dangerous man in front of him. But it may not be him that gets the win. The best round so far for Matthysse. Nice for what? Just when you thought Matthysse was finding his form, he takes a knee. The second knockdown of the fight. Matthysse, well, I was about to say, seemingly starting to get back into this fight with his hand on another shot. And goes back. Right hand there. First one of the fight that lands for Matthysse. Matthysse rarely in a boring fight. In fact, it was the 2014 fight of the year.
He seems to be letting. Pacquiao told us he thought Matthysse was going to come to him, but it's Pacquiao pushing the pace. The WBA welterweight championship of the world on the line. And a low blow. Manny Pacquiao fighting for the first time here in Malaysia. This is the biggest sporting event this country may have ever seen. Back in 2009. This crowd sensing something special. He showed good forward, he showed boxing skills. Boy Fernandez, as you can hear from our translator, saying, don't counterpunch, you be first. He's really walking Matthysse down on you. He's changing angles constantly, spinning out, making you miss. Pacquiao with his trademark smashing of the gloves together to pump himself up. There you go. Now you're seeing Matthysse get a little bit looser. There's a jab from welterweight now in every sense of the word. Stiff jab from Matthysse. Pacquiao still needs to be cautious. This is a man that's dangerous for all 12 rounds. 2 of Matthyisse's 4 professional losses. You know, Matthyisse's a puncher. Most of the time, a puncher needs to be set to deliver that power. It's a really competitive bout. You know, the work has been done. Hugo was always in favor of Pacquiao. And the power certainly as well. A fight he won by 11th round knockout. Has Matthysse survived the storm here as he throws a right hand? Mouthpiece is out. And that's it! It's over! Manny Pacquiao is back! His first knockout in 9 years! Once again, he is the welterweight champion of the world, Manny